Ayun, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong kupal sa balat ng Facebook. Ang inyong kaibigan na Boss Dada TV. Kamusta naman po ang mga buhay-buhay? Tayo po ay kasalukuyang nasa ibang lupalop na mundo, kaya pagpasensyahan nyo na muna yung ating setup. Tayo po ngayon ay nasa Bohol at dito po tayo mananalasa. Dito po natin liligawan. Dito naman tayo manliligaw, mga bossing, sa mga kababayan natin. Sabi ko nga, kasi hindi ako talaga marunong manligaw sa mga chicks. Pero kahit pa paano, napagkatiwalaan tayong manligaw. Alam mo kasi pagka nanliligaw ka ng chicks, pag nanliligaw ka sa chicks, puro kabulastugan lang ang sinasabi mo. Puro kabalbalan lang ang sinasabi mo. Versus, kapag ka ikaw ay nanliligaw ng tao para sa kandidatong gusto mong iboto nila. Oo. So, mas magaling akong manligaw, mag-convince ng tao kaysa manligaw sa chicks. Kaya ayan, hanggang ngayon kita nyo naman, hindi ba, single pa si Boss Dada nyo. Kidding aside, dito na naman po si Boss Dada ninyo at tayo na naman ay magbabali-balita. Another day, another uratan session. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, isip, puso, kaluluwa ng lahat ng mga kawatan. Magnanakaw, mandarambong, manguumit, mandurukot, sinungaling, mga walang isang salita, mga bangag, mga hinayupak, mga putok sa buho, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ito na naman tayo sa ating anong araw na ba ngayon? Uy, naku, ano na ngayon? Mayo na. Ilang araw na lang, mga partner. Ilang araw na lang, mga bossing. At simula na po ng election. If I'm not mistaken, naku, less than 10 days na lang. Parang 8 days na lang, mga bossing, or more than a week, simula na po ng eleksyon. Kaya po ito, sobrang importante po ito na ipinapaalala ko sa inyo, mga bossing, itong mga itong sa eleksyon natin, importante to, okay? Ito ang magbibigay ng balanse sa kapangyarihan sa gobyerno. Alam naman natin na ang gobyerno ngayon ay pinamumunuan ng mga kumag, okay? Pinamumunuan ng mga demonyo, pinamumunuan ng mga masasamang tao, okay? So, kaya po tayo ngayon ay nandirito. Ito lang po ang pagkakataon natin para maitama natin yung mga pagkakamali natin noong 2022, okay? So, importante mga bossing na maitama natin yung mga pagkakamali na yan dahil sabi ko nga, noong 2022, inabisuhan naman tayo ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte sa atin, merong kandidato na lulong, mahilig sa Coca-Cola, merong excess baggage, merong weak leader, pinanganak daw na may gintong kutsara sa bibig. So, ibig sabihin ni Pangulong Duterte, itong leader natin na nanalo ngayon dahil hindi nga tayo nakinig kay Pangulo So nanalo itong kumag na ito. At itong nanalong leader natin ay hindi alam kung papaano maging mahirap. Okay, nakukuha ninyo, hindi ito kailanman naging mahirap. So, yung problema ng mga mahihirap, talaga namang hindi nito kayang tugunan. Unang-una sa lahat, hindi niya kasi naranasan yung maging isang mahirap. Kaya nga, importante sa mga kandidato na pipiliin natin, yung alam kung paano maging mahirap. Kung sino-sino ang mga kandidato na alam kung papaano maging mahirap. Ito papakita ko sa inyo, mabilis lang Ayan ang mga kandidato natin, mga bossing, okay? Ilalagay natin dito sa kabila para kitang-kita natin
Ayan, kung makikita ninyo, ito si Jimmy Bondoc. Ito, laki to sa laki to sa hirap. Hindi naman sila yung sobrang hirap, pero ito, nagtrabaho ito si Jimmy Bondoc sa PAGCOR. At naging successful si Jimmy Bondoc at ang kanyang opisina noong panahon ng pandemya. Talagang alam ni Jimmy Bondoc kung papaano yung talagang tulong na kailangan ng mga tao. Ito si De La Rosa, ganun din. Si De La Rosa po ay galing to sa hirap. Talagang naghirap ito, nagsimula ito, na nagbubukid ito, nagta-tricycle. Ang daming pinagdaanan nito bago ito ay maging isang matinong leader. Kaya nga, naging matinong leader ito si Bato De La Rosa, mga bossing, kasi nga dumaan siya sa hirap. Naranasan niya kung papaano yung hirap ng buhay, kaya nung umangat siya, nagamit niya itong kanyang experience bilang isang kung papaano maging isang magaling na leader. And pulis ito, malaki ang naitulong nito sa kampanya ni Pangulong Duterte laban sa illegal na droga. Ito naman si Bongo, ay syempre naman Mr. Malasakit Center. Wala na tayong pag-uusapan pagdating kay Bongo. Bongo is a complete package. Kasi little president ito, little mayor ito. So, ang serbisyo nito, mala Duterte. Kaya rin ito naging successful kasi nga, ang sinundan niyang klase ng leadership kay Pangulong Duterte. Ito si JB Hinlo, ganun din. Nagsimula din ito sa baba. Ito po ay iginapang din niya ang kanyang sarili. Hindi naman ito galing sa isang malaki at marangyang pamilya, pero abogado ito. At mula sa ibaba, talagang pinaghirapan niya yung kanyang karerang umangat ng umangat hanggang sa magsilbi siya sa gobyerno natin. And same goes with Lambino. Si Lambino ay isang magsasaka, isang anak ng magsasaka, at hanggang ngayon ay involved pa din sa agrikultura. Kaya malaki ang may tutulong nito ni Lambino sa ating agrikultura dahil hanggang ngayon nandoon pa rin siya, bagamat batikang abogado ito, bagamat sikat na abogado ito at nagsilbi rin ito sa gobyerno, mahusay na tao ito at sigurado tayong ito yung mga kandidato na ang tagal na sa gobyerno pero hindi mo naririnig masyado yung mga pangalan kasi nga hindi sila epal. Parehas din yan si JB Hinlo. Si JB Hinlo ay nagtrabaho sa I think naging boss siya ni Greco Bellica sa presidential anti-corruption yung PACC. Kasama ni Greco Bellica. And si Lambino naman, nagsilbi rin yan sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga yung isang kaso ni Gloria Macapagal Arroyo, na sikat, siya yung naging abogado ron. Yun yung jurisprudence diyan sa Supreme Court na Lambino case, siya yun. Si Dr. Mata naman, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, kompletong-kompleto tayo. Meron tayong pulis, meron tayong mga abogado. O ito si Mata ay isang doktor. Yan po ay tiga Davao. At yan din po ay nagsimula sa pinakababa. Yan po ay naging doktor ng mga Duterte. And syempre kapag tikit sa mga Duterte, alam natin na malinis ang puso at malinis ang hangarin yan. Si Dr. Mata po ay personal na pinili ni Doc Willie Ong para humalili sa kanya. Actually, idol din niya si Doc Willie Ong, kaya nga ito nagbibigay ng mga konsultasyon libre sa social media, nagbibigay ng kanyang nagsishare ng kanyang kaalaman sa medisina para at least maging aware tayo kung ano yung mga, parang si Doc Willie nga, pero ang kagandahan dito kay Dr. Mata talaga, napakalaki ng followings nito at sumikat na rin ito sa mundo ng politika bilang isang political commentator. So involved ito sa politics at the same time ito ay isang doktor na makakatulong sa sektor ng medisina sa ating bayang Pilipinas. Alam naman natin yung healthcare system natin palpak, bagamat malaki ang naiambag ni Senator Bongo, pero may pagkukulang pa. Kailangan ng isang magaling na doktor diyan sa Senado para talagang maging okay yung ating healthcare system. Alam po ba ninyo na noong panahon ng na may senador tayong doktor, si Flavier,
naging maganda ang healthcare system sa Pilipinas. So it's about time na bumalik ang isang doktor na talagang alam yung field ng yung medical field para mas mabigyan tayo ng magandang serbisyo medikal. And pangarap ni Dr. Mata na yung kanyang specialization, yung kanyang profesyon ay ma-share niya sa taong bayan ng libre. Ito naman si Rodante Marcoleta, number 38, matindi ito. Oo, ito ang talagang sumusunod sa batas. Ito yung talagang congressman na matapang na kahit na lahat na pabor sa impeachment ni VP Sara, kahit na lahat ay pabor sa revoke ng franchise ng SMNI, kahit na lahat ay halos binabayaran na para gumawa ng mga dirty works nitong ating kamera. Ito si Marcoleta, hindi ito nagpatakot, hindi ito nagpabuli, hindi ito nagpabraso, hindi ito sumabay sa agos. Wala siyang pakialam kung maubusan siya ng budget, tanggalin siya sa mga komite dahil sa kanyang posisyon na laging batas lang yung susundin. Hindi importante sa kanya, nang importante sa kanya yung mandato niya bilang isang congressman, which is gumawa ng mga batas at sumunod sa rule of law ay magawa niya. Yun nga ang naging kapalit noon, na-outcast siya dyan sa Congress. Pero wala siyang pakialam. Kailangan natin sa Senado. Si Rodriguez naman po, napakatalino, napakagaling, isang abogado, maisog, napakahusay. Alam niyan kung papaano ang pamamalakad sa gobyerno. Actually, napakalaki na naitulong dito sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Isa ito sa mga nambudol sa atin, pero bumabawi para sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Kasi lahat naman tayo sa lahat, kahit yung mga nasa gobyerno, lahat naman yan gustong tumulong sa pamahalaan. Si Rodriguez gusto niya na tumulong sa pamahalaan, kaya lang ang problema, napunta siya dun sa team kung saan mas gustong tulungan yung mga cronies nila, yung mga kasamahan nila, kasapakat nila at mga kaibigan nila kaysa magselbi sa taong bayan. So yun yung pinaka masaklap sa lahat, at gustong baguhin ni Rodriguez yan, at gustong ipakita ni Rodriguez sa dati niyang kinaaaniban na mas magaling siya sa kanila. Abogado ito, maisog, matapang, personal na nirekomenda ni Pangulong Duterte, bagamat siya ay hindi taga PDP laban. Ito ay para na sa bayang Pilipinas. Ito naman si Philip Salvador, mahusay din ito. Ito dapat noon pa pinatatakbo, pero ang sabi niya hindi muna kasi ayaw kong pumunta sa isang larangan na hindi ko kabisado. Kaya sa loob ng 6 na taon, wala siyang ginawa kundi mag-aral. Sumama kay Bongo para malaman kung papaano ang serbisyo at ang totoong serbisyo. And personal din itong inirekomenda ni Pangulong Duterte, at ito po ay miyembro ng PDP. Hindi po ito nagtaksil sa mga Duterte, kasama ito ng mga Duterte mula simula hanggang ngayon. So solid, loyal ito, at ang puso nito Duterte para sa Pilipino. Tutulong, hindi naman porket artista hindi na nakakatulong. Marami ring magagawa ang mga yan basta't malinis ang hangarin, malinis ang puso. May mga artistang wala talagang mga nagagawa, puro papogi lang dyan, pero ibahin natin, basta tatak Duterte, ibang klase magtrabaho yan. At syempre, pinakauli sa lahat, itong ating pinakamalupit at pinakamagaling na kandidato na si Pastor Apollo Quiboloy. Yan, ipapakita ko lang sa inyo ng mabilis itong ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayan. So number 53 sa balota, Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang pinakamalupit sa line-up na yan ng PDP. Dahil hindi naman sa pagmamaliit sa iba nating mga kasama sa PDP, pero si Pastor Apollo Quiboloy, sa lahat ng mga kumakandidato ngayon sa pagkasenador, siya lang po ang merong talagang resibo na milya-milya ang layo kumpara sa ibang mga kandidato. At si Pastor Apollo Quiboloy po sa ngayon ay nakakulong. Siya po ay best friend ni Pangulong Duterte doon sa mga kasalanang hindi naman niya talaga ginawa. Katulad din naman ang ginagawa kay Pangulong Duterte na ginagawa ng mga kaso-kaso para ma-eliminate sa politika. Ito rin si Pastor Apollo Quiboloy, ganun din ang naging
naging guhit ng kanyang palad dahil sa pagtulong niya sa mamamayang Pilipino sa Pilipinas at sa mga Duterte, nadamay siya dito sa politika ng mga Marcos at mga Duterte. Pero hindi mo ito mapapayuko. Ito lang ang kandidato na talagang kahit hindi mo kayang bayaran dahil lahat ng pera, katanyagan, lahat ng hinihiling mo sa buhay, nakuha na niya. Meron na siya nun. Kaya hindi niya na kailangan yun. Ang gusto na lang ni Pastor Apollo Kibuloy sa nalalabing mga panahon sa kanyang buhay ay may alay niya sa bayang Pilipinas. Dahil noon pa man, tumutulong na siya sa bayang Pilipinas nang hindi humihingi ng kapalit. Noon pa man, tumutulong na siya sa mga Pilipino nang hindi naman siya nag-a-aspire maging kandidato. Kaya lang dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa kanya, na ultimong mga politiko na tinutulungan niya at mga natulungan niya, nag-traitor sa kanya. Kaya ngayon, papasok siya sa politika para linisin ang politika. Kasi noon, yung mga politiko, napakataas ng standards yan. Ang mga politiko dati, tinitingala natin. Pero ngayon, mga bossing, wala na. Halos masira na yung reputasyon ng mga politiko. Kaya ibabalik po ni Pastor Apollo Kibuloy yung standards, yung taas ng tingin ng mga tao sa mga lingkod bayan. At ipakikita po ni Pastor Apollo Kibuloy kung papaano ang totoong paglilingkod sa bayan. Kasi alam naman natin, si Pastor Apollo Kibuloy ay naglingkod at naglilingkod sa KOJC, na kahit na siya ang pinuno nito, siya ay patuloy na naglilingkod. Ni isa sa mga properties ng KOJC, walang nakapangalan sa kanya. Lahat ng hirap pagpupunyagi ng bawat miyembro ng KOJC, lahat sila nakikinabang. At lahat ng yan ay dahil sa napakalinis na puso, napakagandang adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy. Zero corruption, death penalty para sa mga korap na opisyal ng gobyerno, yan po ang kanyang isusulong. Ayaw pa ba naman natin yan? Hindi ba? Napakaganda ng ng mga adhikain na yan. And that being said, gusto lang nating malaman at makita ano na ba ang totoong survey ngayon na nangyayari, ano ba ang laro ng politika, nasa na ba tayo, sino na ba nangunguna? Kasi yung mga survey na nakikita natin, mga bossing, dyan sa mainstream media, puros mind conditioning yan. Gusto nilang palabasin na aside from Bongo and Bato, sila lang yung pwedeng pumasok. So wag nyo nang sayangin yung boto ninyo doon sa ibang mga kandidato ng PDP. Huwag po tayong maniniwala dyan. Mind conditioning po lahat yan. Kitang-kita po natin kung gaano kalakas ang mga kandidato natin. Alam nyo ba, mga bossing, na yung napakayabang na alyansa ng bobong Pilipinas ni Marcos, alam mo ba nasasampu na lang sila? Parang ang araw-araw nalalagas sila. Ibig sabihin, walang tibay na aasahan at walang tibay na maaasahan dyan sa alyansa ng mga kawatan na yan. Dating 12 ang yayabang, kesyo yun daw kabila, hirap na hirap. Ang Team Suka daw ay hirap na hirap makabuo ng mga kandidato, samantalang sila kompleto. Ayun, nakompleto nga nila. Puro naman sila mga tarantado. O nakita mo ngayon, ilan na lang sila. Unang nalagas, kapatid pa mismo. Mantakin mo kapatid mo mismo, kalaban mo, hindi mo kayang paayunin sa'yo. Papaano mo maayos ang Pilipinas kung mismong pamilya ninyo hindi nyo maayos? Pangalawang nalagas sa kanila, ayan si Camille Villar, iniimbestigahan na ngayon yung ama. 'Di ba? Dahil diyan sa pag-i-endorso ni VP Sara, imaginein mo in-endorso lang siya ni VP Sara, biglang inimbestigahan na yung kanyang ama, si Manny Villar. So dito mo talaga makikita kung gaano kababoy ang politika netong administrasyon na ito, na lahat ng didikit sa mga Duterte kakalabanin nila. Pero unti-unti, sabi ko nga sa inyo, unti-unti yung political shift nangyayari na. Marami ng mga politiko na dating mga tahimik na ngayon ay nagpapakita na ng suporta kay VP Sara Duterte. Bakit? Because it's inevitable. Ang pagiging presidente ni VP Sara ay mangyayari kung hindi siya
dadayain at kung hindi siya mai-impeach. Kaya importante itong 10 kandidato natin manalo para yung pagiging presidente ni VP Sara ay magkatotoo sa 2028. Now, ginagamit na po ni VP Sara yung I will be a president someday card. Ginagamit niya na yon. Kaya nga nagpupunta na siya sa mga distrito, sa mga bayan-bayan at ipinararamdam niya na sa mga local governments doon kung gaano ako kamahal ng tao. Hindi ninyo mapipigilan kung noon hindi pa ako ready maging presidente, hindi ako nagpresidente kahit na gusto nyo. Ngayon, ready na ako. And alam nyo ba kung bakit ako naging ready? Dahil sa kahayupan ninyo. Someday, I will be president and someday, sisingiling ko kayong lahat. Yun ang ginagawa at ipinakikita ni VP Sara ngayon. Tulungan natin siya. Isa lang ang dapat nating gawin bawat Pilipino, pumunta sa presinto, sa botohan, iboto natin yung Duterte. Yung 10 kandidato ni Duterte, iboto natin. Pag lumabas yan, hindi mai-impeach si VP Sara. Maniwala kayo. Iiwanan yan si Bongbong Marcos ng lahat ng kung sino man ang mga financer niyan, sino man ang mga nakadikit dyan, kung sino man ang mga bumubuyo dyan, iiwanan siya lahat niyan. Dahil ito na yung huling stretch ng huling kalahati ng kanyang panunungkulan, pababa na yan. At hindi naman nila mapapataas ang rating ni Tambaloslos. Kaya itong si VP Sara ay unti-unti na yan lalakas. Basta hindi yan ma-impeach, maniwala kayo sa hindi. Hindi na natin aantayin yung 3 taon pa. Dahil sigurado ako, maglilinis ng trabaho yung mga nasa gobyerno. Kasi alam nga nila na yung uupo sa 2028, 6 na taon silang hahabulin. Kaya mag-iingat yung mga nasa Kongreso, nasa Senado, lalong-lalo na yung administrasyon ngayon. Mag-iingat yung mga yan because alam nila na itong si VP Sara mas matindi pa ito kaysa sa kanyang tatay. So, importante yan mga bossing na itong si Inday Sara nagpapakita ng kanyang pangil ngayon, and then tayo naman gagampanan natin yung ating tungkulin, ibibigay natin kay VP Sara yung boto na kailangan niya sa Senado. At the same time, hindi lang yung boto na kailangan niya sa Senado. Etong mga senador natin, magsisilbi ng tapat at ng tama ito. Mga bago ito. Hindi ito mga magnanakaw. At sabi ko nga sa inyo, itong mga kasamahan ni Pastor Apollo Quiboloy, nangako si Pastor Apollo Quiboloy sa amin na kahit nakasama niya, kung sakaling itong mga kasama niya ay baguhin ng politika, ma-impluwensyahan ng politika at maging mga trapo, siya mismo ang mag-e-expose sa kanila. Kaya importante makapasok si Pastor Quiboloy, importante makapasok itong 10 ito para bumalik yung balance sa gobyerno. Kasi makikita naman natin, ang pamahalaan ngayon ay hindi na nakikinig kahit sa hustisya. O hindi ba? Nakita natin yung sususpend kay Gwen, pero hindi sinusunod ni Gwen, tapos parang tinatangkilik pa ng presidente natin. So kailangan baguhin na natin yan at nasa kamay natin yung pagbabago sa May 12. Kailangan nating iboto yung mga kandidato na talaga namang makakatulong para sa bayang Pilipinas. At nangunguna po ang ating mga kandidato sa isang survey. Labanan natin yung peking survey nila, ipakita natin yung tamang survey. Ito po yung tamang survey mga bossing. Pagbabatayan ang pinakabagong survey ng Archlight. Samantala, ang trust ratings naman ni Bongbong Marcos Jr. ay bumaba batay sa latest survey ng Octa Research. Dahil daw dito, minadali ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Si Margot Gonzalez sa balita. Mahigit 1 linggo na lang ay halala na at magkakaroon na ng mga bagong leader ang bansa. Mula sa pagkasenador hanggang sa mga lokal na posisyon. At kung pagbabatayan ang mga pinakabagong survey, unti-unti nang lumilinaw kung sino ang mga posibleng ihahalal
ng mga Pilipino sa Mayo 12. Sa pinakabagong pa-survey ng social media page na Archlight, pumangalawa sa pagkasenador ang KOGC leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa Facebook post ng Archlight, 810,000 votes ang nalikom nila mula sa lahat ng kanilang platforms at 64 ng kandidato ang pinagpilian mula sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Base sa survey results, nakakuha ng 85,921 na boto si Pastor Kibuloy, kaya't lumalabas sa top 2 choice ang butihing pastor ng mga Pilipino. Top 1 naman si Senator Christopher Bongo, habang top 3 si Senator Bato de la Rosa. Samantalang Octa Research na isa sa mga kilalang survey firm sa bansa ay nagsabing nagkaroon ng decline o pagbaba sa trust ratings ni Bongbong Marcos Jr. Dala ni Marcos Jr. ang mga kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siyempre sa ating mga kababayan. Ayan, so dyan makikita nyo mga bossing, sinasabi nitong Octa Research na talagang bumaba, and the reason and of course the reason why yung kanyang pagtatraidor sa bayang Pilipinas. Kupal traidor talagang hayop. Kaya bumaba talaga, and dahil dyan, kita mo naman, bigla nilang ibinaba yung presyo ng bigas, bigla nilang tinupad yung kanilang pangarap. Tingnan mo kaya nyo naman palang tuparin. Bakit hindi pa noon? Bakit? Ibig sabihin talagang manluloko itong si Bongbong Marcos. Ibig sabihin talagang mga mga sinungaling etong mga to. 10 ng kanyang mga kandidato. Bakit mo pa iboboto yung mga kandidato na tinatangkilik yung ganitong klase ng mga gawain? Kung mismong si Bongbong Marcos nga walang sense of urgency. At sinasabi pa ng kanyang mga kandidato na ito daw 20 pesos na kilo ng bigas too late, kumbaga parang better late than never. Ibig sabihin, etong mga kupal na ito, hindi talaga magtatrabaho ng mabilis ito. Itong mga ito, pag nanalo, uupo lang yan dyan. And then gagawa ng 1, 2 batas siguro na hindi naman importante sa atin para lang masabi na may nagawa sila. Pero ganyan lang gagawin ng mga yan. Mananatili sa kapangyarihan, 2 termino na naman, 12 taon na naman yan. Wala mangyayari sa bayan natin kapag gaganyan. And ito na nga sinasabi na nga ng Octa na kaya sila nag-roll out noong 20 pesos na kilo ng bigas. O kita mo, hindi ba? Hindi pinayagan yan ng COMELEC. Nag-ingay tayo. Bakit nyo papayagan yan? Ano yan? Vote buying yan. Anong ginawa ng COMELEC? Pinigil. Pero alam nyo ba kung bakit pinigil ng COMELEC to? Ito lang kasi yan Nag-ingay lang sila na kaya nilang gawin at ginawa kaya lang pinigilan. Yan ang play nila. Kaya namin gawin, ginawa namin 20, kaya lang pinigilan. Para magmukha silang mabango. Pero sa katotohanan, hindi nila talaga kayang i-sustain yan. Hindi talaga sustainable. Kasi bilyon-bilyon pera ng Pilipino, taxpayers money, ang mauubos dahil lang dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi sa ayaw natin ng 20 pesos na kilo ng bigas. Gusto natin yan. Pero dapat, yan talaga yung natural na presyo niya. Nagigets ninyo? Hindi yung artificial. Kasi, ang pangloloko kasi ito, sinasabi nila sa tao na 20 pesos na kilo ng bigas, pero ang hindi alam ng tao na gumagastos at gumastos ang gobyerno, baka marami sa atin hindi masyado nakakaintindi nung salitang subsidized by government or subsidy. Baka maraming hindi nakakaintindi nun. Pero ang ibig sabihin nun, sa bawat 1 kilong bigas na binibili mo, gumagastos ang gobyerno. Binili nila ng mahal, binibenta nila ng mura. Therefore, lugi ang mga Pilipino. Bakit lugi ang Pilipino? Kasi ang gobyerno ay Pilipinas. At ang Pilipinas ay Pilipino. Lugi ang Pilipino kasi imbes na yung pera na ginagastos natin para masubsidize yung bigas na 20 pesos na yan, napupunta sana sa healthcare, napupunta sana sa mga kalsada, napupunta sana sa mga ospital, eskwelahan, paaralan, at kung saan-saan pang pinaka-importante, masemento sana yung mga hindi pa nasisementong mga lugar sa mga kanayunan, napupunta dyan sa bigas. Dahil gusto lang nilang manalo sa eleksyon. Kaya kunyari, pinigil ng COMELEC dahil eleksyon, pero sa totoo lang, ni-roll out nila yan para isipin ng tao na, oy, kaya nilang gawin. So, kailangan na ipanalo natin ng mga putang inanto para pagtapos ng eleksyon, gagawin pa rin nila. Kasi, ang sabi nila, after elections, itutuloy namin. So, parang sinasabi nila dito na pagtapos ng eleksyon, pag binoto nyo kami, tuloy-tuloy ito. Ganyan din ang sinabi ni Migs Nograles sa kanyang distrito, di ba? Na kapag natalo ako, magsasara opisina ko, hindi ko na kayo matutulungan. Wala nang tulong na pupunta sa inyo. So, hino-hostage nila
yung mga tao, binablockmail nila yung mga tao dito sa 20 pesos na kilo ng bigas na to. Pero think of it, lugi talaga tayo dyan. At the same time, ano na to, kumbaga suicidal attempt na to para salba yung kanilang politika. Kaya nga pinakikita ko sa inyo na ang lakas-lakas ng kandidato natin dahil to mga punyetang ito halos hindi na mangampanya. Nagpupunta na lang sila dun sa mga lugar na malalakas sila. Saan ka makakita national lang tinatakbuhan mo kahit sa beses di kayo nagpunta para ligawan OFW? Hindi kayo umikot sa buong Mindanao? Hindi kayo umikot sa buong Visayas? Sa Luzon lang kayo umikot? Kasi nga alam nila malakas sila dito sa Luzon. Sa Visayas at Mindanao kasi pag nangampanya sila, sinisigawan sila ng Duterte. Kasi talagang napakalaking impact ng ginawa ng Pangulong Marcos doon sa pagpapadala niya kay Duterte sa The Hague. Yun talaga yung nag-seal sa kanyang kumbaga yung sa pag-asa ng kanyang alyansa na manalo. Tingnan mo, 10 na lang sila. Dating 12, naging 10. Si Pacquiao, kung kani-kanino ng mayor, nagmamakaawa para itaas ang kamay niya. Si Tolentino, ganun din. Ginamit pa ni Tolentino yung West Philippine Sea na kung gusto nyo daw masakop ang Pilipinas, iboto nyo siya. Ay, wag nyo siyang iboto. Pero kung ayaw nyo daw na masakop ng China, Pilipinas, iboto nyo siya. As if naman, ang laki-laki nang naitulong niya dyan sa South China Sea issue na yan. Unang-una sa lahat is it has been an issue even before wala pa siya sa Senado, issue na yan. Nakaitang isang termino na siya, issue pa rin yan. So as if naman ang laki-laki na naitulong niya dyan. Again, ayaw natin sa aggression ng China dyan. Pero yung gamitin mo yung issue sa South China Sea na as if pag hindi ka nanalo, masasakop tayo ng China, ang kapal ng mukha mo. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan tayo sasakupin ng China at hindi. So, pambubudol na naman yan. So, nakita ninyo yung mga ipinapangako nila sa inyo. Nangangako ba sila sa inyo ng build project? Nangangako ba sila sa inyo ng anti-war, anti-drug war, peace and order, linisin ng Pilipinas, zero corruption? Nangangako ba sila sa inyo ng ganun? Wala silang pinapangako na ganun sa inyo kasi nga magnanakaw mga kawatan ng mga yan. Okay? Wala silang plataforma. If you ask them anong plataforma nila, paulit-ulit lang. Ang tagal na nilang umupo diyan, hindi pa nila nagawa, kulang pa. Hindi ba? So dito sa PDP laban, plataforma ang pinaglalaban natin dito. Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, 70 bills na proposed ang kanyang natapos. So ipipresenta na lang niya yan pag upo niya sa Senado. I-expose na lang niya yung mga kandidato na hindi pipirma sa mga panukala niya. O hindi ba? Kaya nga tingnan niyo anong pinapangako ni Willie Revillame? Wala. Anong pinapangako ni Pacquiao? Wala. Anong pinapangako ni Tolentino? Hindi raw tayo sasakupin ng China. Putang ina niyan. That's the list of our problems actually. Ang problema natin dito pagkain, problema natin dito cost of living, sweldo, walang trabaho, ang dami mahirap. 'Yun ang problema natin, tama? So diyan tayo mag-focus. Wala silang ganung plataforma. Tapos putangin na puro sila politika. Sila nga sa loob ng partido nagpopolitikahan sila . Kandidato mo, iimbestigahan mo yung tatay. O hindi ba? So diyan pa lang magkakaproblema na tayo pag binoto natin ng mga yan, malaking problema yan. Saka sa partido nga nila, di sila nagkakasundo sa bayang Pilipinas pa. Okay? So importante po yan mga bossing, yaang mga yaang mga issues na yan. Wag natin pabayaan na mamayani yung mga kupal na yan. Ang totoong survey mangyayari sa May 12. Okay, iboto natin yung Duterte, ipakita natin sa buong mundo na hindi tayo magpapadaya. Kailangan malaki yung lamang natin sa mga kupal dahil baka dayain tayo. Hindi na nangangampanya mga yan. Maniwala kayo pumupunta yung mga yan sa lugar na malakas sila. Nag-aayuda pa daw. Imaginein mo, hanggang ngayon nangangampanya pa tayo. Hanggang ngayon umiikot pa ang PDP laban. Lahat ng maliliit na barangay na puntahan ng Pastor Apollo for Senator movement. 'Di ba? Lugi naman na tayo umiikot sa buong Pilipinas tapos biglang sila mananalo. Imposibleng mangyari yan. Lalo na ang daming mga barangay na nagsasabi sa atin na for the first time sa kanilang kamalayan may nagpuntang senatoriable sa kanila.
at inabot po yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang po sa isang lugar, multiple areas, multiple barangays, multiple municipalities ang pinupuntahan natin bawat araw. Napakagaling ng makinarya ni Pastor Apollo Kibuloy dahil kahit naka-freeze ang assets niya, nagvo-volunteer ang mga tao para umikot at ipakilala siya at balang araw ay maibalik ang dignidad ng Senado. So dito naman tayo, si Amy Marcos nagsampa na or nagpasa na ng kanyang report sa diyan sa ombudsman, okay? Makapangyarihan po ang ombudsman. Ang ombudsman po ang naglilitis sa mga kaso ng mga hindi sumusunod sa trabaho nila ng mga taga-gobyerno. It's either pinakukulong or ipinasususpinde. Kaya nga nasuspindi si Gwen Garcia dahil ito ang proseso. Matagal na nabinbin yan sa Office of the Ombudsman bago yan siya na-desisyonan. So ganun din, si Amy Marcos, meron siyang committee report, ipinasa niya yon sa ombudsman para imbestigahan yung mga taong lumabag sa kanilang tungkulin, yung mga taga-gobyerno na nagmalabis sa kanilang kapangyarihan. So it's up to the ombudsman kung etong si Remulla, yung dalawang Remulla, si Marbil, si Torre, si Lacanilao, sampahan ng kaso at maparusahan. Nasa ombudsman na ang bola. Pakinggan natin itong kaso na ito. Monica, Asher, ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong isinumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? Monica, mga paglabag sa batas at saligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa chairman's report na sinumite sa ombudsman ni Senador Amy Marcos, chairman ng komite. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearing ng komite. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President. Alam nyo, in fairness, madami tayong natututunan dito talaga kay Amy. Give credit when credit is due. Maraming salamat talaga, Amy, dito sa ginawa mo. This is the right thing to do. Noon pa naman, sinasabihan at pinapangarap na namin na gawin mo yung tama eh. Now na ginagawa mo yung tama, maraming salamat sa iyo. And I know na politika mo lang naman ito. Yung motibo mo behind doing all this, ano ko na yun, isasantabi ko na muna yun dahil totoo naman na may nagawa at may nagagawa itong iyong hearing. Pero ako hindi pa rin kita iboboto, sorry. Trabaho mo naman yan, dapat mo naman talagang gawin yan bilang isang sitting senator pa. So maraming salamat sa iyo. But it is not enough for me to put you again in power kasi salot kayong mga Marcos. Yun lang talaga ang aking opinion. Salamat sa iyo, mahusay ito. Although trabaho mo naman ito, dapat hindi ka pinasasalamatan talaga, pero salamat pa rin. Pero hindi pa rin kita iboboto. Ang pagkakamali natin sa 2 Marcos is enough na para tumangkilik pa tayo ng panibagong Marcos. Isang lahi lang yan. Gusto lang yan linisin yung kanilang mga pangalan at gusto lang ng mga yan maibalik yung legacy nila para yung mga susunod na generation ng mga Marcoses mamayagpag pa rin sa politika. Well, sorry po, pero 2 Marcos na po ang sumira sa bayang Pilipinas. Hindi na kami magpapabudol na may panibagong Marcos pang muli na sumira sa Pilipinas. Trabaho mo yan bilang isang senador, committee mo yan, so maraming salamat sa iyo, pero hindi necessarily kailangan iboto kita. Rodrigo Duterte at pag-turn over sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at sa kapatid nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao.
Aniya, dapat tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng ombudsman dahil marahil ay may kriminal at sa tipong paglabag ang nasabing mga opisyal ng pamahalaan. Ganun pala, no, na after ng committee report, lalo-lalo na kung involved is mga government official, dapat pala talaga sa ombudsman dinadala yung report, tapos it's up to the ombudsman kung magsasampa ng kaso. So kailangan i-pressure natin ng ombudsman para itong mga nasa gobyerno pa ngayon na mga nasa gobyerno pa ngayon na mga involved dito, dapat masuspindi na. Kasi actually noong kay General Bantag, nagsampa rin tayo ng kaso dyan sa ombudsman dito kay Boying Rimulya dahil nga sa pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Although mukhang hindi kinatigan ng ombudsman yon, mukhang hindi nahanapan ng ombudsman ng probable cause yun. I hope this time, with all the evidence na nagather ng Senate, lahat ng mga under oath na mga pagsisinungaling nila, I hope na itong ombudsman natin hindi ito upuan. It is vital at napaka-importante na mabilis pong umaksyon ang ombudsman dito kasi nakakabahala na ang ating mga tao sa gobyerno ay nagme-meddle into politics na hindi naman nila trabaho. So hopefully itong ombudsman will act on it as quick as possible. Hindi na sana ito tumagal kasi importanteng ito, lalong-lalo na nangangarap tayo na maibalik si Pangulong Duterte. Hindi naman na bata yan. Hopefully before September, yung start ng hearing, ay makabalik na sa bayang Pilipinas si Pangulong Duterte. And thank you, Amy Marcos, kasi malaking tulong ito. Imaginein mo, even the government is acknowledging na mali talaga yung proseso na ginawa kay Pangulong Duterte. So magagamit ito ng defense team ni Pangulong Duterte para mailaban yung kanyang motion diyan sa ICC for jurisdiction. Mahalaan. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang chief of police, si General Torre at si Ambassador Lacanilao. Ayan, si General Torre, may kaso na rin na illegal detention at tambak-tambak na rin ang kasong isinampa ng KOJC dito sa dalawang ito, sa mag-among Marbil at saka dito sa Torre na ito. And hindi naman natutulog ang batas at hindi rin naman natutulog ang Panginoon. Kung hindi man ngayon, I am sure na sooner or later itong mga ito ay mapapanagot din natin sa batas. Maaring sa ngayon sila pa nasa kapangyarihan, 3 taon na lang naman tong administrasyon na to, napakabilis na lang yan. I hope na nandito pa sa Pilipinas yung mga yan. I hope na yung kanilang mga krimen na ginawa ay kanilang pagdusahan. So unti-unti mga bossing, sabi ko nga sa inyo, yung shift of power, unti-unti nagkakaroon na ng balanse, unti-unti tumatapang na yung mga politiko, unti-unti nanunuwag na yung mga politiko. Ipanalangin natin na magtuloy-tuloy ito. Etong mga nagtraidor sa bayang Pilipinas, nagtraidor sa Pangulong Duterte, itong mga ito ay sigurado it's inevitable. Mapaparusahan ng mga yan. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila na nakinabang kung anuman ang kanilang kinita, nahita dito sa pagtatraidor na ito, ay sigurado ako it will also go down until doon sa kanilang mga huling lahi, dahil ang traidor, isang lahi yan.
o kung ano ang ginawa ng kanilang mga kapamilya, ng kanilang magulang na katraidoran sa bayan, sigurado ako na maipapasa sa kanila yan. Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So in the future, itong mga to magsitakbo bilang mga politiko, itong mga to ay magsilbi sa bayang Pilipinas, ihaharangin na natin yan. Dahil mga traidor nga ang mga ito, and soon makukulong ang mga ito. Ito na yung sweet revenge natin. Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin ang sino mang Pilipino. Importante yan na the Senate is cooperating, especially yung committee ni Amy Marcos is cooperating with the ICC issue, cooperating with yung legal team ni Pangulong Duterte doon. And I hope that ICC will be just at pakikinggan itong committee report na ito. Maganda to, magandang development ito. Another kumbaga puntos and hope na mapauwi agad-agad si Pangulong Duterte. Pino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Monica, nilinaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang chairman's report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte, dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mambabatas na walang Ayan, so yun ang maganda kasi itong mga kupal na ito, yung mga nandiyan dyan sa screen ngayon na mga nakataas ang kamay, at least meron tayong konting liwanag, may tsansa na ang mga hinayupak na ito ay makulong. Besides, ito naman si Boying Remulla, inako naman niya lahat sabi nga niya, ako ang nagbigay ng go, ako nagbigay ng approval, so lahat inako naman niya. So natin yan, itingnan natin mga bossing, mga partner, kung anong development nito. Pero ito yung isang magandang balita from yung abogado ni Pangulong Duterte tungkol diyan sa kanilang ICC request na mapalaya na si Pangulong Duterte. Po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang argumento may kaugnayan sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. Isang legal argument ang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa dokumentong petsang Mayo 1, 2025, iginit ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, na wala na ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil tuluyan nang kumalas ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute, maaaring questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa isang kaso kung ang akusado ay hindi sakop ng mga umiiral na kondisyon ng kasunduan. Sa isang panayam sa ICC, naunang sinabi ni Attorney Kaufman. Alam mo, ang nakakatuwa rito kay Attorney Kaufman, before para siyang nonchalant, yung walang pakialam, basta focus lang siya sa kanyang kaso, focus lang siya kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Pero later on, nakita ni Kaufman, siguro na nakausap niya na si Pangulong Duterte, what kind of a person President Duterte is, tapos nag-research na siguro siya patungkol kay Pangulong Duterte, nakita pa niya yung pagmamahal ng tao dito sa The Hague. Siyempre, European ito, alam nito na itong mga Pilipino nating mga kababayan, may mga trabaho ito, but they are willing to go miles. Ilang oras na biyahe, araw, na nasa loob sila ng, minsan mag-arkila sila ng bus, isang araw, 2 araw sila magbabiyahe just to go here and to support. Actually, itong parang park na ito, tinawag ng Duterte Park ito So dati, ang mga nagrarally dito, puros mga makakaliwa. Pero ngayon, mga Pilipino na nagmamahal na kay Pangulong Duterte, and siguro na-realize na ito ni Attorney Kaufman na ibang klase itong taong ito.
magaling talaga itong taong ito enough para puntahan siya ng mga Pilipino dito for these Filipinos to go out of their way, yung holidays nila, yung mga leaves nila, i-spend nila just to be here and support Pangulong Duterte. Kaya makikita mo si Kaufman na unti-unti he's really committing himself dito sa kanyang kliyente na maayos na tao ito. I'm giving justice sa mga politically harassed sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa na nakikita ko si Kaufman na very loose na, tapos parang talagang humaharap na siya sa media, hindi na siya masungit. And binabasa niya kay Pangulong Duterte yung napakaraming sulat. Alam mo, isa ito sa napakagandang pwedeng ipakita nito ni Attorney Kaufman sa mga judges sa ICC na itong tao na to, si Pangulong Duterte, hindi ito kriminal, hindi ito masamang tao. Kasi kung masamang tao ito, sana yung mga nasa labas, isinisigaw na, isilya elektrika na natin yan. But even these people, nagpupunta rito, nagsusulat, ito yung mga sulat nila. Every day, they are sending, parang different people are sending their regards to Pangulong Duterte. It means that this person is loved. That this person, kumbaga, maraming galit sa kanya, pero majority ng mga Pilipino supports him. And kung ano man yung kanyang mga ginawa sa gobyerno ng Pilipinas, labas tayo doon, gobyerno nila yon, bansa nila yon, may demokrasya sila doon, suportado ng mga tao. So mali itong paglilitis natin na tutungkol sa kanya, and lahat ng ito ay politika lang. Kaya kailangan pauwiin na natin siya, kasi imagine na sarili niyang bansa ang nagkanuno sa kanya. Anong tawag dun? Politika yun. So tanga ka na lang kung kahit ibang lahi ka, tanga ka na lang kung iisipin mo na kaya siya sinuko ng kanyang gobyerno dahil galit ang mga Pilipino sa kanya. No, sinuko siya ng gobyerno dahil galit ang current government sa kanya. But the people na pinagsisilbihan nitong gobyerno na to are against sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte dyan sa dahig. Nalungkot nga ako nung sinabi ni Kitty na he's in good shape pero in bad state of mind. Yung kanya daw mental health ay mababa dahil nga syempre homesick, matanda na ito, sanay ito ng labas si Pangulong Duterte. Kahit na matanda na yan, ugod-ugod na yan, hindi yan humihinto sa bahay. Labas ng labas yan, kay buhatin yan, basta lagi yan nasa labas. Every time that we go to Davao, kami nakikita nito ni Pangulo at talagang umuuwi yan madaling araw na. Nagkukwentuhan kami hanggang sumikat ang araw. Ganon klase si Pangulong Duterte, hindi mo siya mako-confine sa isang lugar. Kasi nga, dati ang mayor, nasanay yan na nag-iikot-ikot talaga sa buong Davao. And nire-ready niya, pine-prepare niya ulit yung sarili niya para sa pagsisilbi sa Davao dahil tumatakbo siyang mayor. So, nakakalungkot na miski naman ako siguro, kahit naman sabihin natin maganda yung tulugan ko, pagkain ko, weather, yung services, para ako nasa hotel, pero kung hindi ka naman malaya, ibang klase ang epekto kasi nun sa isip natin, lalong-lalo na sa isang strongman na katulad ni Pangulong Duterte na alam mo yung ginawa mo lang naman yung nararapat para sa bayan mo pero ikinulong ka. But again, napakagandang development nito itong si Kaufman, yung motion ni Kaufman, yung pagcha-challenge ni Kaufman sa ICC regarding jurisdiction, and magagamit niya itong Senate inquiry results ni Amy Marcos para makatulong ng malaki sa kaso na to. Na ihahain nila ng mosyon sa lalong madaling panahon. In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, but no more than in 1 week, we will be filing our jurisdictional challenge. Binibigyang diin ng kampo ni Duterte na mahalaga ang pagiging kasapi ng isang bansa sa rumstatyo sa mismong panahon ng investigasyon o paglilitis. Kung wala ito, ayon kay Kaufman, ay walang sapat na batayan ng ICC para ituloy ang kaso. Sa jurisdiction stricto sensu o striktong interpretasyon ng jurisdiksyon, may 3 elementong tinitingnan: krimen, panahon, at individual na sangkot. Una, kung anong krimen ang sakop. Pangalawa, kung kailan ito nangyari. At pangatlo,
kung sino ang sangkot. Iginiit ng kampo ng dating Pangulo na hindi dapat basihan ang nationality o teritoryo kung wala ng membership sa Rome Statute. Dahil dito, iginiit ng depensa na walang legal na kapangyarihan ng ICC sa kasong ito. Sa panig naman ng Senado, welcome development sa kampo ni Duterte ang mga resulta ng pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Ani Atty. Kaufman, posible na gawin nila itong basihan sa mga argumentong isusumite sa ICC. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Patuloy naman ang pagpapadala ng liham ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanyang abogado, mahalaga ito sa kanilang moral at legal campaign. Ipinonto ni Atty. Kaufman na in high spirit si dating Pangulong Duterte at nananawagan ito sa publiko na igalang ang judicial process ng ICC, isang mahabang legal battle na kanilang hinaharap. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Ayun. Ayun nga mga bossing. So maganda yung it's a welcome development, sabi nga niya it's a good thing yung hearing ni Amy Marcos. So thank you talaga doon. Maraming salamat. Pero hindi lang naman 'yon. Kumbaga, pwedeng gamitin 'yon. Pwedeng magamit 'yon dagdag. Kumbaga dagdag sa mga natin, sa mga puntos natin, yung or sa laban natin sa ICC, dagdag itong hearing ni Amy Marcos. And thank you talaga dito sa hearing. Pero katulad ng sinasabi ko, lahat naman ng binanggit sa hearing ni Amy Marcos, alam naman na yon ng ating mga abogado ni Pangulong Duterte. And lahat naman ng paglabag, kitang-kita rin naman sa mga CCTV footages. Napatunayan nga lang from doon sa hearing na yon kung gaano kasinungaling talaga itong mga nasa gobyerno and who gave the go signal, yung utos, kung sino nagbigay ng clearance. At least doon nalaman natin. So with yung kanilang pag-amin sa Senate, hopefully itong ombudsman natin makaharap ng probable cause para isuspinde, ipakulong itong mga hayop na ito dahil hindi na dapat nagsisilbi sa gobyerno ng mga punyemas na yan. So napakaganda ng mga nangyayari ngayon. Unti-unti, kumbaga nakakita tayo ng liwanag. Sana magtuloy-tuloy. Pero sabi ko nga sa inyo, ang unang hakbang yung pagboto natin sa PDP Laban. Kung hindi natin, kumbaga lahat ng magagandang mga bagay na ito na nangyayari ngayon magiging walang silbi kung hindi magiging presidente sa 2028 si VP Sara. So lahat ng mga galit sa puso natin at paghihigante na gusto nating yung mga hustisya na gusto nating makuha, hindi natin yan makukuha kung hindi mauupo si VP Sara bilang presidente. So dasal tayo na sana hindi tayo madaya, masyadong malayo yung lamang makikinig ang bawat isa sa atin at isa puso itong pagboto sa May 12. Importante. Ayan yung mga issues ng bayan natin ngayon. At least ito nga yung sinasabi natin, nakita tayo ng magandang mga development. At sa nakikita natin, unti-unti lumalabas na rin yung mga tao na nagrereklamo dito sa mga lumalabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. PNP, kay Torre, lumalabas na. Alam naman natin na ginawang persona non grata yan dyan sa isang bayan sa Leyte, na itong tao daw nito ay na-engage to political partisan. Kaya dito mo talaga malalaman na ang reputasyon nitong taong ito ay bulok talaga. And naglalabasan na nga yung mga nagrereklamo. Ito, may isa na nagreklamo sa kanya ng illegal detention din, katulad din nitong nangyari kay Pangulong Duterte. Red notice din yung Interpol red notice yung ginamit. 6 na araw na ikinulong daw itong tao nang walang juris sa tawag dyan, nang hindi dumaan sa tamang proseso. So let's just hope na hindi maharas, matakot
ito mga nagsasampa ng kaso na ito, alam naman natin na personal na ano nila yan, capacity na yan. Napakahirap na isang general, lalo na mataas ang posisyon sa PNP yung dinidemanda ninyo, pero laban lang kung sa tingin nyo talaga nilabag yung inyong karapatan, go lang. Tama lang na maparusahan itong mga taong ito. And ito si Marbil na ngayon gigil na gigil, labanan daw ang fake news, mag-retire ka na. O mas mabuti mag-retire ka na. Ayaw mo siguro mag-retire dahil alam mo na kapag wala ka na sa kapangyarihan, hahabulin ka ng lahat ng mga kabulastugan at kasalanan mo sa bayang Pilipinas. Siguro kaya ayaw mag-retire kasi retired na to eh. Matagal na, dapat to napapalitan na, pero hanggang ngayon nandiyan pa rin, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Siguro takot na ano to, na makasuhan itong Tolonges na ito. Dahil syempre kung di ka na PNP chief, wala ka na ng mga privileges. O diba, sigurado ka ba natuto pa rin ng mga amo mo lahat ng mga ipinangako sa iyo. Kaya nga sigurado ako these people are having restless nights. Habang lumalapit yung kanilang mga retirement, habang lumalapit yung kanilang habang umuunti-unti natatapos itong termino ng mga amo nila, I'm sure these people are having restless nights. And let's give them that. Ginawa nila yan sa sarili nila, so deserve nila yan. Again, maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo, God bless us all, God bless sa Philippines. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. The next performance will start momentarily.